showtime. So nakakasama ko si Ann Curtis. Pumunta kami sa, ngayon ko na patunayan na pag maganda ka at gwapo ka, mayaman ka, pag pangit ka, mahirap ka. Pumunta kami sa Japan yan, nasa Starbucks kami sa airport, bumibili ako ng coffee, lumapit si Ann, sabi niya, I want bottled water. Nagpa-impress ako, sabi ko, ako nang bahala sa bottled water mo. Bottled water kay Ann Curtis. Ang binigay ng cashier, dahil nakita din si Ann, Evian. Alam kong mahal yun. Pagbigay ko sa 500, barya na lang yung bumalik. Tagaktak yung pakawis ko, nauuwaw naman ako ngayon. Siyempre, ako nauuwaw, bibili ako ng bottled water. Gusto ko manigulat ko, kung magkano yung bottled water? Sabi ko sa cashier, magkano yung bottled water? Sabi sa akin, 26. Ha? 26 na Evian? Sabi sa akin ng cashier, ha? Mag-Evian ka? Ano ibigay mo sa akin? Ito, Nature Spring. Pagdating namin sa Japan, ang ganda sa Japan. Ang linis, ang mabait ng mga tao. Pag-diretso namin sa hotel, yung hotel sa Japan. Ang ginagawa ng mga Pinoy pag dumarating sa mga hotel, pumunta sa toilet, kinukuha yung shampoo, conditioner, lagi sa bar, patawag sa reception. Pero yung kanina tatlong set, mabilis kami gumamit eh. Nakakita ko sa hotel sa Japan, Shiseido. Shiseido, malaki. Hindi ko agad mga neno, kalata-kalata, ang laki pa ng mukha ko. Para ang ginawa ko, lumabas ako, bumili ako ng ziplock, hating gabi na. Lola. Ang bilib ako doon ng CR. Pagbukas mo ng CR, umaangat ka agad yung umagat ka agad yung toilet. Tapos pag umupo ka, umiinit yung upuan. Dito pag umupo ka, iinit yung ulo mo eh. Saka yung pindut, ang daming pindutan, high-tech. Pag pindut mo to, may baba mo. Pag pindut mo, may aalog yung massager. Pero ang pinakagusto ko doon, yung bidet. Paglabas ng tubig, alam na kung saan tatama. Nagsako sa butas. 3 oras ako nag-ugas. Pinistog ko yung pagkalalaki ko. Kahit pinaka-adjust ko, sumusunod yung tubig eh. Natutulog na ako, gumagawang pa yung tubig eh. Ang saya, ang saya. Hindi ko lang talagang nasa Malaysia ako. Iba talaga ang Pilipinas. Sa Malaysia, pag nagsapunta ka sa public toilet, 2 ringgit, ihi, tae, 2 ringgit. Iba ang Pilipinas. Iba ang presyuhan natin sa mga... Pag nag-CR ka dito, 5 piso ihi, 10 piso tae. Mas mahal ang tae sa Pilipinas. Biruin mo, 10 years ago, piso lang siya. Ngayon, 10 piso na siya. Dahil pa niya ang Bitcoin. Kung nag-invest ka sa tae, ang yaman mo na ngayon. Awang-awa ako sa supervisor sa loob ng CR na yun. Paano pag may umiit, tapos naihi? Sisili pa siya itang-tado ka, 15 yan ha? Gusto natin makatipid. Gusto natin makatipid ng mga Pinoy, di ba? Alam niyo ba yung piso bear? Mayaman itong product to. Alam niyo, just to taste the life of poverty. For those who don't know, yung piso bear sa Cebu Pacific, ito yung ticket na pag binili mo after 2 years sa kakalilipad. Binili mo, kasama mo yung boyfriend mo, pag paglipan mo, wala na kayo. Huwag na kayong sumakay sa Cebu Pacific piso bear. Hindi-discriminate ang piece of fare compared to sa regular fare passenger. Ganito ang announcement sa aeroplano. Attention all regular fare passenger. In case of emergency, if you look under your seat, there's a life vest. To all piece of fare passenger, in case of emergency, repeat after me. Our Father. To all regular fare passenger, laboratories available at the back and front of the airplane. To all piece of fare passenger, 5 piso ihi, 10 piso tae. Alam mo, ngayon ko lang sa Pilipinas, ako po yung writer din ng mga teleseries. Sino ba nanonood ng teleserye dito? Yan, okay, mga hindi nanonood, balot kayo, marami kayong matututunan sa teleserye namin. Ang una niyo matututunan, pagpapait sa iyo driver mo, siya ang tunay mong ama. Ang dami ka mapapanood sa TV, ang dami ka mapapanood sa TV ng kasinungalingan. Inis na inis ako sa commercial ng Sunmig Light. Hanggang ngayon, walang pinapakitang lasing. Lagi na lang. Si Sam Pinto, lasing, nag-swimming, umahon, may dalang Sunmig Light, sexy pa rin ang lakad, hindi totoo yun. Ang babaeng lasing, nag-swimming, hindi naaahon yun. Nakaganon yun sa swimming pool, oh. Gusto mo ako? Lusun ba?
Kaya pag ako gumawa ng commercial ng beer, yung totoo lang, parang ito lang. Red Horse, ito ang tama! Ay, mahal na mahal ko siya. Iba ang suka ng mahirap at mayaman. Ang mayaman, pag sumuka, napansin ko may steak, caviar, pizza. Ang mahirap, pag sumuka, green lang. Tapos may dingdong. Ang diwaga ng dingdong, no? Kahit anong nguya mo, wala yung green peas. Ang nguya mo, kahit durog na durog, paglabas na, buo na naman. Ang Transformers ng mga pulutan. Oh my God, pero iba ang Pinoy. Pag ang Pinoy nasa Amerika, di ba? Iba. Iba talaga. Nadala ako sa emosyon. Ha? Nadala ako sa emosyon. Ang dami kong binili pa sa lubong. 30 pantalon, 30 t-shirt, 30 blouse, 30 relo. Pagdating ko sa airport, may bayad pa ng extra bag. Kayong mga Pinoy, ayaw natin nagbabayad ng extra. Anong ginawa ko? Sinuot ko lahat ng kasalubong ko. Ganito ako magkakot sa airport. Sabi ng Amerikanong guard, "Hey, why are you wearing many watches? I want to know the time in the world." In LA, it's 7:30. In London, it's 7:30. Hey, it's the same, yes, because time is relative. Maganda sa bahay namin, "Kuya, Levi's mo. Tay, Armani mo. Ma, Victoria's Secret mo." Tibak yan, nahihirapan ako dyan, ha? Ang lalaki, pag nagsuot ng tibak, hirap because one ball will sacrifice. Oh, kahit anong adjustment mo, adjustment lang, babagsak yung right. Kasi ang balls natin, there's no center point. May guhit siya, pero it's just a design. Pag may babae na sabi, "Oo nga, no? Oo, no." Ang pinakamali kong ginawa, sinama ko yung asawa ko nung pumunta kami sa Malaysia. At sa Finland, nung lumaban ako sa Love Factory, Spanish person in the world. Naging first runner-up tayo. Maraming salamat po sa support nila. Sinama ko yung asawa ko. Ang pinakamali ko, alam mo, hirap din ako maisama sa babae talaga in general. May mga tanong ng babae, hindi natin masasagot. Lumilipad yung aeroplano. Tinanggal ko yung seatbelt ko. Sabi sa akin ng asawa ko, "Saan ka punta?" Anong mga options ko sa aeroplano? Di ba toilet lang? Ano, lalabas ako sa wings, mag-close ako. Ang labo ng mga babae. Kumakain ako, nagdadabog. Tinanong ko, "May problema?" Ang sagot sa akin, "Hindi mo alam." Kaya ako tinatanong, "Hindi mo alam." So hindi mo nga alam. Parang gano'n na nga. O ba't hindi mo alam? Busy ako gano'n. Ang problema sa'yo, Alex, wala kang alam. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Kayo, baka alam nyo. Nilaya ako sa restaurant para mag-sorry. "Boy, kain tayo. Ano gusto pagkain?" Kahit ano. Umorder ako. Pagdating ng pagkain, sabi sa akin, "Ba't ito in-order mo?" Kahit ano. Kahit ano, wag lang to. Wala ka talagang alam. Unfair ang buhay. May lamang talaga ang babae sa atin. May magagawa ang dalawang babae na hindi magagawa ng dalawang lalaki. I've already admitted that. Bakit? Ang dalawang babae, naglalakad sa mall, pwedeng magsubuhan ng ice cream, ang ganda tignan. Girl, ito mo yung strawberry ko. Ang sarap, ha? Dalawang lalaki, subukan nyo. Tatadyakan ko kayo. Ano tinulog yung strawberry? Sarap, ha? Sa Boracay, itong dalawang babae na ito, pwedeng magabulan ito na naka-two-piece. Ang ganda, magawa sa bed. Girl! Subukan niyo magabulan. Pwede kayong mag-shopping, girls, ng underwear, ng sabay. Nagpapakita. Okay ba itong blakong? Ganda ng buhok mo. Pwede ka sa lalaki yun? Okay ba itong ko pare? Ganda ng buhok. Lamang ang babae, we have to admit, ako pagkaaway ko ang asawa ko, pag umiyak ang babae, ibig sabihin, tigil na yung away kasi nasasaktan na ang babae pag umiyak. Wow, advantage! Baliktarin mo, lalaki ang umiyak, anong ibig sabihin? Guilty! Pag umiyak, guilty ko!
Babae may power, promise. Dahil sa boobs ng babae, powerful yan, girls. Use it to your advantage. Pwede niyong masunog, pwede masunog ang bahay. Pwede mo masunog ang bahay, girl. Pwede mo masunog ang bahay, umiyak ka, nasunog mo yung bahay natin. Magagalit ako, ano ba sinunog? Ano ba? Pakita mo yung boob. Okay lang yan, bahay lang yan eh. Ang mahalaga, magkasama tayo. Magagawa ba natin mga lalaki yan? Nasunog natin yung bahay. Ba't nasunog yung bahay? Ano yan? Malamig ba? Malamig? Kaya bilib tayo sa babae. Unang-unang may menstruation kayo. Hindi na... Bilib ako, parang pa natin yung babae ko take menstruation. Hindi natin kaya mag-menstruation. Guys, kapag makabubuhay natin pag tayo ng-menstruation, sinasabi ko sa inyo, nagpapasa itong gabi, may tapos ka. Kaya pala ngita ulo ko. Nung walang dahilan. Iba, may iba pare, may iba na usapan natin. Ganito tayo mag-usap. Parang ka, anong napkin gamit mo? Third day ko eh. Iba na rin yung away natin. Sumatiin mo, pasalamat ka, meron ako ngayon. Saka mabubuntis tayo, mahirap magbuntis. Guys, paano tayo mag-uusap? Parang ka, parang 3 weeks akong delay. Ano nangyari? Tinira ako ni Lilibir. Ano sabi ni Lilibir? Parang she's not answering my calls. I'm married, nako. Lagi kong namumblema ako sa mga babae pare. Nagpapasimula sila lagi ng gulo. So mga married couple dyan, kung may matuhan kayo, pag-isipan nyo. Nanonood ako ng TV. Sunday, it's peaceful. Papasok yung asawa ko, may dalawang sapatos. Sasabihin sa akin, ano mas bagay sa akin? Itong red shoes o yung black shoes? Sabi yung red shoes. So hindi bagay itong black. Ang tagal ko na sinusuot ko. Ba't ngayon mo lang sinabi? Ito ba ang paboritong babae mo? Ganyan mo yung asawa ko, sese namin, tatawanan kami, pinakita yung trainer ng ika-ay na utos. Nagbag. Bakit ginagawa mo sa akin to? Nanonood na naman ako ng TV, pumasok. Alex, ano oras na magsisimbahan? 9 o 10? Sabi ko, 9 na lang para maaga. Patayo mo sa 10. May babae ka ba sa 10? Kaya naguto na ako, nag-research ako ng mga potential question ng asawa ko. Hindi na ako nanonood ng TV, inaabangan ko na lang siya. Pineras na yan. Pagpasok niya, ang tanong niya, Alex, mahal mo ba ako? Ang galit. Sabi ko, oo naman, mahal kita. Okay, may follow-up question ako. Halimbawa, hindi tayo nagkatuluyan. Nagkaroon ka ng asawang iba. Mahal na mahal mo siya. Naglalakad kayo sa mall. Nasalubong mo ko. Magkakagusto ka ba sa akin? Asan yung dalawang sapatos? Oo naman, magkakagusto ko sa'yo. So kahit may asawa ka na, magkakagusto ko pa sa iba, hayop ka talaga. Pinitest lang kita. Hypothetical question yun, pinangulan mo pa, hayop ka talaga. Iba talaga tayo ng concept ng mababait na lalaki. Savings. Ang lalaki, hindi gumastos ng 25,000, hindi siya ginastos. Savings. Ganun pa simple ang computation ng savings sa lalaki. Ang asawa ko iba, galing sa mall. May dalang bag. Alex, 50,000 to. Naka 50% off. Nakasave tayo ng 25,000. Shopping. Kami mga lalaki, pag lumabas kami at bibili kami ng blue polo medium, pagbalik namin, ang dala namin, blue polo medium. Yung blue may konting variation. Navy blue, dark blue, pero within the vicinity of blue. Ang asawa ko iba, ang babae iba, paalis, sabi ko, saan ka pupunta? Bibili ako sapatos. Ano sapatos bibilin mo? Kapag nakita ko siya, alam kong siya ngayon. 3 hours later, bumalik, may pantalon, may blouse, may pabango, may 3 kilong manok. Sabi ko, asan yung sapatos? Alex, hindi pa ito ang panahon. Total mature naman tayo dito. Ito ang magiging payo ko sa inyo, guys. Pag
married or not married, pag nagsisex kayo ng ganito, tigilan nyo na yung relasyon nyo, please. Sira pala bubong natin ah. Kailan pa yan? Gusto mga bata, tigilan nyo na. Ayoko nagsisex kung may pumasok na butike. Nako, mas pumasok na butike. Anong mali? Anong mali? Guys, I know you're going to office every day, and thank you for inviting me here. Palakpakan naman para masaya tayo. Alam mo, bilib na bilib ako sa Willis Tower. Ito ang pinakamahirap ang transaksyon sa lahat ng buhay ko. Ang dami kong pinasang papeles para na makapag-perform dito. Gusto ko makausap yung kausap ko sa telepono. Bisit na bisit ako sa kanya. Para akong kriminal. Ang dami niyang iniisa sa aking papeles. SSS, PIR, wala na lang, may certificate, Sus Mariosep. Pero ito naman ang kagandahan din sa kumpanya na to. Dati kinuha ko ng St. Peter. Ang bayad 50% down pay, ano yung cash, 50% items. Hirap na hirap ako iuwi yung kabaho. Kinakalat ka sa sistema. Pero mas matindi yung St. Luke. Ako sinasabi ko sa inyo, ang binayad sa akin, 50% cash, 50% GC, 30 extra. 1 month expiration. Araw-araw ako nagpapa-extra. Buti kayo ang binayad sa akin, cash. Maliit pero cash. Gusto ko lang mga tawag sa kausap ko na hindi ako kilala. Hindi talaga kilala. Sino ba kayo? Baka pwede bang ano lang? GC na ng Starbucks? 2,000 expiration mami ang gabi. Ano, magkakapi akong 3 galon? Yung mga sticker, kasangwa ko yung mga sticker. Gumanda na yung barista, pero natutuwa ako dahil alam ko, nahihirapan naman sa Pilipinas, pero itawa lang natin ito mga kaibigan. Yung nawala yung Uber, naglolo ko na naman yung Uber ngayon. Alam mo yung gusto ko sa Uber, yung Uber sa Grab, hindi naman yung service nila eh. Yung gusto ko yung application, yung pag nakakuha ka ng kotse, susundan mo yung kotse, tapos tataan sa bahay mo, lalagpasan ka. Tama-tama mo! Tapos doon lang sa Uber application, yung kotse nakakagalaw ng wheel. Wala pa ako nakita ang kotse gumagalaw-galaw. Kaya pagsakay parang shota mo siya, manong naman eh. Dumaan na kayo kanina eh. Nag-taxi ako, gusto kong bigyan ng chance ng taxi mga kaibigan, wala silang pagbabago. Bago ka makasakay, para kang nag-exam sa UP sa mga tanong. Humara ako, Boss Quezon City, set traffic ba doon? Hindi naman. Kaya pag naranasan nyo to, please lang, ganito ang gawin nyo. Ayoko maranasan to, may sagot na tayo sa kanila. Pag pumara kayo, no, Quezon City, Sir, papunta ako Alabang eh. Ganun ba? O sige, punta na yung Alabang. Ako na lang mag-a-adjust. Matagal na ako hindi nakakapunta dyan eh. Sir, Quezon City. Sir, sira yung metro ko eh. What a coincidence, may extra akong metro dito. May iba naman sinasakay ka. Bisit ako sinasakay ka yung pagsakay ka na traffic. No, pasensya na ha. Hindi ko naman nakalain mo dati ako kayo sa buhay ko. Tinisin nyo na tulad ng pagtitiis ko sa amoy ng taxi nyo. Standard ng amoy ng taxi dito. Alam mo yung amoy ng taxi dito? Alam mo yung tutang hindi natuyo? Nilagay mo sa drum, tapos may nag-basketball na kuya mo, hindi natuyo, ihalo mo doon. Tapos paarawan mo, takpan mo, tapos 3 oras, gumuunang singaw, ganun yung amoy ng taxi. May ibang taxi naman, pag sumakay ka, bababa ka na 100 yung binayad mo. 75 yung metro, walang panukuli. Huwag kayong bumaba. Ubusin niyo yung suklisan. Doon kayo maglaba, doon kayo mag-sex, doon lahat. Magtawag kayo ng kapitbahay, tara! Malamig dito! Kaya minsan sumasakay sa taxi, hindi ako nagsasalita. Tuloy-diretso ako. Saan tayo? Saan tayo? Ikaw naman lagi nasusunod. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan.
causes ko. Pauso ako ngayon, I've been doing a lot of stuff. Please support Showtime, Going Bulilit. We're trying to promote this kind of Comedy Manila. We're just making jokes without, hindi kami nag-insulto, wala. And I'm behind Funny One para makadiscover ng mga new comedians. If you're happy with Donna, I'm happy also. If you're happy with James Corang, if you're happy with Brian Renz, we're Comedy Manila, we have Brian Renz, we have Anthony, the Magician, we have James Corang, we have Chibi Labrador, kayo na nandito, the first international Pinoy in Melbourne. We're doing a lot of shows all over the metro. Kung ngayon nyo lang nalaman, that's the point. Now we're doing some free shows kasi we're trying to change the landscape of comedy in the Philippines because we believe that ang Pinoy deserves better. Kaya yun po. Slowly we're entering mainstream. Supportan nyo po by watching us from Check Comedy Manila. Magic 89.9 every Tuesday, Taco Tuesday. Good Times with Mo will be back next year. Kung nakikinig ng podcast. Lakas Tawa, the book is out. I also have 2 shows sa cinema. One is Pare Ka Pare Ko and Lakas Tawa, also the show. And please watch By Bus, Ann Curtis, directed by Eric Mati. Ano po ako. Maraming po salamat and enjoy the rest of the evening. Thank you very much.